So yun guys, for today's video, i-share ko nga pala sa inyo kung magkano yung sahod ng isang factory worker dito sa South Korea. Let's go! Ngayong 2024, ang basic salary na dito sa South Korea ay 2,060,740 won, Korean won. So laki no, kung mapapakinggan nyo, 2 million yung sahod. Wow, ang laki. Pero pag peso, conversion sa peso, nasa 86 to 88,000 yun. So ayun yung basic salary namin dito. Kaya kung nagtatanong kayo, magkano yung sahod? O ayun yung pinaka-basic namin na sinasahod. Kumbaga ayun yung pinaka-mababa. Kasi pag sinabing basic, ayun yung wala kang OT, ayun yung wala kang pasok ng Sabado, Linggo. Basta wala siyang extra na pasok. Kumbaga Monday to Friday 8 hours lang talaga. Yung wala siyang extra. So yung iba nagtatanong sa akin, "Kuya, sa gantong factory ako mapupunta." Sa car parts si Sui nag-comment kanina sa video ko. Sa ganong factory daw siya mapupunta. Tapos, paano ko malalaman kung maraming OT or paano ko malalaman yung magiging sahod ko doon? So, sabi ko sa kanya, depende talaga yan sa company na mapupuntahan mo kung malakas yung company. At depende din sa season. Kasi may mga season na malakas. Kasi may mga kaibigan tayo dito na netong season na to, malakas sila. Summer, malakas sila. Tapos winter, humina. So, depende talaga. Pero yung basic salary, makukuha nyo yan dito sa South Korea. Dahil basic salary nga siya eh. Kasi ayun yung wala kayong OT. Kasi dito sa South Korea kahit wala kayong gawa, may pasok pa rin kayo. May mga ganong company. Meron namang company daw na pag walang gawa, wala rin silang pasok. Ganon. May mga instances na gayon kaya hindi ko nilalahat. So, ayun nga, may nag-comment sa atin, paano mga malalaman kung magkano yung magiging sahod mo dito sa South Korea? Ang sabi ko naman, makikita mo yan sa kontrata mo. Nakalagay yun sa contract. Pag nagka-contract na kayo dito sa South Korea, pag napasa nyo yung exam, tapos na-hire na kayo, at magkakaroon na kayo ng contract, makikita nyo doon kung may OT ba kayo, nakalagay doon eh. Kung may OT ba kayo or kung may pasok ba kayo ng Sabado, Linggo, kasi nakalagay doon na pwede kayo magka-OT na 2 hours, 3 hours, or depende sa company talaga kung malakas. So kanina nga siya, may OT, si Sui ba yun? May OT daw siya, minimum daw 2 hours. Nakalagay na doon. Ibig sabihin minimum, so lagi kang may OT na 2 hours. Tapos, depende pa sa iyo kung mag-OT ka pa, magdadagdag ka ng extra OT, 'di ba? Nasa iyo 'yun eh. Kasi dito kasi sa Korea, hindi sapilitan yung pag-OT. Hindi ka pipilitin ng mga amo mo na mag-OT, dapat ikaw mismo okay sa iyo na mag-OT. Kasi hindi ka nila pepersahin na magtrabaho dito. 'Di ba? Kaya nga yung OT dito, mas malaki yung rate, 1.5. Kumbaga 400 pesos yung per oras mo dito, pero pag nag-OT ka, magiging 600 pesos, 1.5 yung katumbas. Kaya talagang paldo-paldo ka pag nag-OT ka dito. Kaya yun, sa mga nagtatanong kung magkano yung sinasahod namin dito, iba't iba po kami ng sahod dito. Depende po sa trabaho namin at sa mga pinapasukan namin kumpanya kung malakas. At depende na rin yan kung gaano ka nakatagal doon sa company. Di ba? So kung ako yung tatanungin nyo personally kung magkano yung sahod ko, ang sahod natin dito sa South Korea ay basic lang talaga. Kasi napuntahan ko ditong company ay wala siyang OT, wala rin pasok ng Sabado, Linggo. Kaya yung basic, nakukuha ko talaga siya. Basic lang ang sahod ko. Pero yung iba na may OT, sumasahod sila dito ng 2.5 pataas hanggang 3 million. Yung iba nga umaabot pa ng 3.5, 3.7. Baka yung iba 4 million pa. Ganun ang sinasahod dito. Talagang pag sinabi sa inyo na sumasahod sila ng 150,000 dito, 120 to 150, totoo po yun. Kasi dito sa South Korea, walang imposible. Kasi papasukin mo naman yun eh. Tatrabahuhin mo naman yun. May mga ganun talagang company dito na malalakas. May company na naman na saktuhan lang yung gawa, yung trabaho. So yun. At depende pa pala kung gaano ka katagal sa company. Kasi nagbabago din yung rate mo pag matagal ka na sa company. May mga kasi dito, may mga kunyari loyal ka sa company or matagal ka na talaga doon, iba na yung rate mo, iba na yung basic mo. Kunyari ang basic, di ba, 2 million ngayon 2024. Ikaw magiging pwede kang gawing 2.2 million, 2.3. Yan. Si Kuya Kevin ganun, yung kasamahan ko sa trabaho, ang basic niya ata 2.3 or 2.4 million. Sipin niyo yun, nasa 100,000 din yung kada buwan. Basic salary niya lang yun. Di ba? Ako ang basic ko yung 88,000, yung 2.260,000 Korean won. So, yun yung basic ko. Pero siya yung basic niya, di ba?
Depende kasi yan pagka matagal ka na sa company. Itataas ka talaga nila. Kung magaling ka sa trabaho, tataas ka nila. Tataas nila yung basic mo. So, yan. Siyempre kaya nyo natatanong kung magkano yung sahod dito. Siyempre, kinukumpara nyo yan sa ibang bansa eh. Kung napipili nyo tong South Korea na okay na ba yung sahod sa inyo, kasi may mga trabaho din sa Canada, sa Australia, yung Taiwan, iba't ibang bansa yung pinagpipilian nyo. So, tinitingnan nyo muna yung sahod. Kung ganun, di ba? Depende kung ano yung pinaka gusto nyo na bansa. Ganun. So, ayun ang sahod dito sa South Korea. 2,060,740 Korean won. Ang conversion ay 86 to 88,000 pesos. Malinis mong makukuha yun. Hindi pala malinis kasi may mga kaltas dito. Depende na rin pala sa contract nyo kung kaltas yung bahay nyo, yung kung kayo magbabayad ng kuryente or mga bills or sagot nyo yung mga pagkain. Nakadepende pa rin yun. So ayan, andito na tayo sa spot kung saan ako laging nagbabike. At ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung sample na payslip dito. At kung paano nyo malalaman yung sahod nyo. Para makita nyo na rin. Para may sample. Yun, sahod namin kahapon. Kaya papakita ko sa inyo. Labas ko lang ang aking. So yun guys, bale ito yung payslip natin. Yan. Binibigyan kayo nito tuwing sahod nyo. Yan. So, yan, lalagay ko na lang dito para hindi mahirap makita. So yan, nakalagay dyan, basic salary 2,060,740 Korean won. Tapos, yan, may health insurance. Ito yung mga kinakaltas pala, yung national pension, ayun yung makukuha natin pag natapos yung kontrata, yung 90,450. Tapos yung health insurance, yung 71,270 Korean won. Tapos employment insurance, so 18,090. Tapos the subject of project, so ito yata yung 25 na dinagdag ngayong taon, hindi ko lang sure hindi ko lang alam yung 25 kung para saan. Walang nakalagay dito. Nakalagay the subject of the project Kungje. Ko alam kung para saan yun. So, yun. Bali, ang total deduction natin 204,890 Korean won. So, ang total na nakukuha natin na malinis nating sinasahod, kasi basic salary ako, di ba? Yung basic lang nakukuha ko kasi wala akong OT. Ang malinis kong nakukuha is, ito yung nasa baba, 1,855,850 Korean won. So, pag i-convert natin yan sa Philippine peso, 1855. So, yung nasa 77,000 lang pala siya. 77 to 78,000, depende sa palitan. So, ayun yung malinis ko nakukuha. Yung kaltas natin, umaabot din siya ng 8 to 10,000 kada buwan. Pero, ito naman yung mga talagang kinakaltas dito sa South Korea. National pension, health insurance, wala akong kaltas sa bahay, wala akong kaltas sa electricity, bills, wifi, pagkain, kasi sagot naman lahat ng company. Kaya kahit basic salary yung sahod namin dito sa company namin, ay all goods pa din talaga. Kasi sagot naman lahat. Yung gisoksa namin, wala siyang kaltas. Yung pagkain, yun, malaking bagay yung pagkain, sagot ng company namin. Mas yung tubig, kuryente, wala kaming kaltas. Kaya yun lang talaga, malinis naming nakukuha yung sahod namin na nakakaltasan lang siya ng mga talaga, yung mga insurance talaga na kinakaltas talaga dito sa South Korea. So, yun lang. Gusto ko lang malaman yun na iba't iba talaga. Iba't iba tayo na magiging sahod dito sa South Korea. At nakadepende po yan sa company na mapupuntahan nyo. Kung malakas yung company nyo, kung OT ba. Kaya dito sa South Korea, pag napunta kayo sa mga company na may mga OT, may pasok ng Sabado-Linggo, talagang malaki yung sasahodin nyo. So, ayun yung tinatawag na paldo-paldo. Sumasahod talaga kayo ng ganun. Kaya yun, kami ito, Sabado ngayon, wala kaming pasok. Ang ginagawa ko lang, nagbabike-bike ako dito sa lugar namin. Yan, ito yung lugar namin. Ang mga probinsya talaga. Puro palayan. Tapos yung company namin, ayun, sa malayo. Ito yung mga binabike-bike ko lang. Minsan nagpapalipad ako ng drone.
pag wala akong libangan, nagbablog-vlog, ganyan, gumagawa ako ng video. Yung mga nagtatanong lang din naman sa akin. So, yan. Kung may mga tanong pa kayo about dito sa South Korea, sa pagtatrabaho dito, sa yung mga sahod, yung ganyan, kung ano yung mga gusto nyong malaman na kaya kong sagutin, so gagawan natin ng video. Basta i-comment nyo lang para magawan ko ng videos. So, dati ko na rin ginagawa to sa TikTok account ko, sa Facebook account. Kaso na-hack yung Facebook account. Yung mga tanong, nasagot ko na yun, kaso natabunan na lang. Kaya ngayon, gumagawa ko ng video sa YouTube para sa mga future na makakapanood. So, yan, hanggang dito na lang yung video natin. At sana nasagot ko yung mga tanong sa isip nyo na kung magkano nga ba yung sahod, kung paano ko malalaman yung sahod. So, yun. Tapos, dito sa description, para sa mga nag-aaral ng Korean language, especially sa mga self-study. So, yung description na tong video ko, pindutin nyo lang, ilalagay ko dito yung, yung reviewer ko, kung paano ko naipasa yung exam, at ano yung mga inaral ko para maipasa ko yung EPS exam at makapagtrabaho dito sa South Korea. Let's go! Bye-bye!